Si Donald Trump na nga ba ang magiging presidente muli ng Amerika? Yan po ay ayon sa mga propesiya. Pag-usapan po natin. Sa pong magandang umaga mula po dito sa Midtown Manhattan, sa rooftop ng aking hotel na pinag-i-stayan dito sa Pod 39. So, nandito po ngayon tayo. Yan po ang kanilang rooftop bar. Ayan. At makikita natin din ang busy streets ng New York City. Medyo maulan. So anyway, welcome muli dito sa ating segment sa YouTube channel ng Usapang Religion na Pag-isipang Muli. So pag-usapan natin yung itong mainit na topic dito sa Amerika, no? Bagamat hindi naman tayo mga Amerikano, tayo yung mga Pilipino, ano ba nga naman ang pakialam natin dito sa politika dito sa Amerika, no? Pero sa kabilang banda, kung sino man ang maging pangulo rito, may implikasyon yan doon sa buong mundo, no? Sa mga diplomatic ties, sa mga foreign policies, apektado tayo niyan, no? Kung sino man ang uupo. Pero ganun pa man, syempre, hindi naman natin interest yung nagiging polarization dito. But anyway, of particular interest, tayong mga evangelical Christians, no? Na malakas yung kaugnayan natin sa mga ebangheliko dito sa Amerika at sa Pilipinas. Anyway, nandito ako nung panahon na merong attempted assassination plot kay Trump, no? At siya ay tinamaan sa right ear. At nakuha pa nga niya mag-post at fight. At immediately after that, maraming naglabasang meme. No? Yung mga meme na may mga picture ng isang anghel na prinotaktahan si Trump at hinawi yung bala, ganyan. At hindi lang yon mga kapatid. Marami ring mga propesiya na naglabasan. At marami ng mga nagiging biblical justification about Trump's re-election, no? So for example, may nakita akong isang post na ginagamit yung Leviticus 8 and Leviticus 14. Ito yung pamamaraan o ritual ng mga pari nung araw pag ina-anoint nila ang isang hari, na linalagyan nila so may blood sacrifice, nilalagyan nila ng blood yung right ear nung ina-anoint. So ito yung mga ginagamit ngayon, ano, na justification para kay Donald Trump, no? Yung mga ganyang passages of scripture. At marami rin ng mga so-called prophets ay sinasabing si Trump nga ang anointed ng Diyos at siya yung mananalo ngayong eleksyon. And it seems baka nga magkaganon kasi si Biden nag-drop out na, ano? At hindi natin alam kung handa ang Amerika na bumoto sa isang babae at woman of color, no? Kung handa silang magkaroon ng first ever woman president at woman of color pa, no? Bagamat nandiyan si Obama, no? Pero ito ay babae. So titignan natin, no, kung anong magiging turnout. Pero malakas na malakas ang suporta ng mga ebangheliko kay Donald Trump dito sa Amerika, no? At ginagamit nga yung mga ganyang passages sa Bible para i-justify na suportahan siya. So lalong na-embolden yung mga karamihan sa hanay ng evangelicals, no? Meron din naman mga evangelicals na disillusion na, pero malakas pa rin yung kumbaga yung suporta ng mga big name evangelicals, lalo na yung mga televangelist, ganyan, no? So tama nga ba? Yung Leviticus 8, Leviticus 14 ginagamit at na siya yung anointed one na nga na para maging presidente. Well, unang-una, ito yung mga dapat natin pag-isipan muli, mga kapatid. Siguro, just right off the bat, yung mga prophecies sa Old Testament, gaya nung aking naging nakaraang episode, no? Panoorin nyo dun sa episode ko on prophecy. Ang prophecy sa Bible, hindi naman yan yung parang fortune telling o yung
foretelling future events. Yung mga prophecies sa Bible is not about future events, about our events today. Wala silang pakialam doon. Yung mga prophecies sa Bible ay immediate future nila yon. Yung prophets are forthtelling, hindi foretelling, no? So they are forthtelling about things that's gonna happen in their immediate future. Kasi nga may mga issues silang kinaharap at kailangan at nagpapadala ang Diyos ng mensahe sa kanila kung ano ang perspektiba ng Diyos patungkol doon sa kanilang sitwasyon, no? So hindi patungkol sa sitwasyon natin today yung mga propesiya na yon, no? So the prophets and even the biblical writers are not talking about events today. They are talking about their immediate context, no? So mahalagang ilagay natin sa isip natin 'yan. Kaya pag-isipan muli natin yung mga naglalabasang mga propesiya patungkol kay Trump na pinrophesy sa Bible. Really? So anyway, so yun, no? Tapos ginagamit yung Leviticus 8 and 14. Pag-isipan natin muli mga kapatid, ancient practice yun ng pag-anoint. Hindi naman na tayo ganyan mag-anoint ng ating mga leader. Naghahalal na tayo. Ballot box ang ating simbolo, no? Siguro, ito lang masasabi ko, sige, propesiya ba? Bakit hindi natin basahin yung Revelations 13? Baka mas appropriate kay Trump yun. Yung beast na may mistulang sugat sa ulo, no? Na nabuhay, at dahil siya'y nabuhay, at sabi ng mga tao, milagro, yun ang sinundan ng mga tao. Revelations 13, it's about the deception of the beast, no? So anyway, hindi kaya mas appropriate yun, Revelations 13, kaysa dun sa Leviticus 4, 8 and 14. So yan ang mga pag-isipan nating muli, mga kapatid, no? So yan na muna patungkol sa prophecy kay Trump. God bless you. And bye for now from New York City. See you in the Philippines.